ating pong pag-uusapan ay tungkol sa isang sikat na komedyante Oo. na nagbitaw ng mga pananalita through the social media. Oo. At ang kanyang binitawan ay ang mga potensyal na reklamo na kanyang isasampa sa husgado. Husgado. At tingnan natin kung potensyal nga itong reklamo kanyang isasampa. May papaliwanag sa atin si attorney, si partner tungkol sa batas. Ayan. Yung kay Pokwang muna. Ayan. I-play natin yung kay i-play natin yung kay Pokwang. Okay, yan. Pakinggan natin. Kasi may pupunto lang doon ang usapang batas, no? With attorney Rene Bueno tungkol sa kanyang mga binitiwang salita. At kapatid kasi ni Pokwang yung, ano ba tawag doon? Kumotos? Nagkutos? Yung ng batok. Ng batok. Doon sa pusher. Oo. Kariton pusher. Hindi pusher. Napagalan ako. Pusher ng kariton. Oo, kariton pusher ang tawag. Tapos, umiyak yung anak. Yung bata, siyempre, ikaw yung bata, nakakaintindi na yun. Nakita yung tatay niya, sinasapok o binabatukan siyempre, ng bata beses. yun. Oo. Siyempre, umiyak. Buti na lamang may lumabas na mag-asawa na pinigilan yung driver sa kanyang pag-atake doon sa pusher ng kariton. Mabuti na lamang at nakuha yung plate number ng kanyang sasakyan. Okay, so partner, panuorin po natin pakinggan itong pahayag ni Pokwang. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na naman nag-post pa kayo, sir. Hindi na sino kayo. Alam ko taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Thank you na. So kapatid niya yung driver. Oo, nito. So dito partner, kasi ang ipinupunto ni Pokwang is hindi nyo alam may cyberbullying and cybercrime. Yes. Oo, yun ang pinupunto. Cyber-libel tsaka cyberbullying. Cyberbullying pala. Cyber-libel and cyberbullying. Ayan, I stand corrected partner. So, yun. Yun ang kanyang pinupunto doon. Ano ba ang kaibahan partner ng cyberbullying sa cyber-libel? Alam niyo po yung cyberbullying, that is a statutory law that is applicable only sa mga estudyante. Kaya pala yun, cyberbullying for students. That is a special law designed to protect students from another student, no? Or any member of the faculty of the school as a result of yung hostile environment inside the campus. So, ibig sabihin ng cyberbullying, yung applicability nito, siyempre estudyante, mga bata, tapos inside the campus, yung bullying nangyayari. So, in the case of Pokwang, no, since she is no longer a student, and she is old enough para mag-qualify dito sa cyberbullying, mga bata ang tinutukoy dito sa statutory law na to, then her claim that she will be filing cyberbullying against this lawmaker, politician, Bicol. Publicly naman nilabas yan. I think she was referring to Ridon. Yun lang man yung congressman na nag-comment about this incident. Nabasa mo ba yung comment niya, partner? Do you have any knowledge sa comment ni Congressman Ridon? He was only trying to explain that there should be a law that should punish drivers that will be involved in a road rage. A cyber-libel, that is the potential complaint that may be filed by Pokwang. Pero depende yan doon sa sitwasyon, no? Kasi ano ba yung sinasabi niyang family picture? Kasi magiging basis yun. Kung yung bang family picture ay accompanied by a content or context na defamatory yung statement.
Sino ba yung dinidefame doon? Si Pokwang ba? Yung kapatid, magulang, anak? Sino doon? So kasi, if you will be filing a cyber libel complaint in court, ang dapat dyan ay ma-comply mo yung 4 essential legal elements. And the number 1 legal element dito is there must be a imputation of a crime, a vice, defect, act, omission, or circumstance that tends to discredit or dishonor or contempt of a person. Dito, tingnan natin, may imputation ba of a crime against Pokwang and her family. and her family. So, yung picture nung pinosyon, meron ba? Assuming meron. Yung pangalawa dito is that there must be a publication. Ito, check yan. 4 yung illegal elements na yon. Yung pangatlo, the person being defamed, yung iniimputan ng crime or defect or vice, ay identifiable ba? Sino doon sa pamilya niya ang identified na tinutukoy na may krimeng ginawa, lasinggero, o kaya tabingi ang mukha, yung mga something like that, drug addict, drug pusher. Meron ba sinabing ganon? Pang-apat dito magkakatalo. Assuming that first 3 elements of the crime are present, yung malice. Yung the presence of malice. Ganito yan. Dalawang klase ang malice sa ilalim ng ating batas kapag ikaw ay nagsasampa ng libel or cyber libel. Kasi sa ilalim ng batas, may presumption of malice in a libel case. Kapag ikaw ay ordinaryong tao. Meaning, if you are a public figure like Pokwang, the burden on the part of Pokwang to prove malice is heavier as compared dun sa malice ng isang ordinaryong tao na pumupuna sa'yo. Because you are a public figure, then the malice required, yung degree of burden is higher dahil ang ipuprove mo dito yung actual malice. Oo, higher yung degree. No? Mas burdensome on the part of Pokwang yung actual malice ipuprove mo. Bakit actual malice? Because Pokwang is a public figure. Yung palagay mo, pinost yung video, pinost yung picture ng kanyang kapatid. Yun is, yung ganon na merong crime being committed in a public street, di ba? Yan is a matter of public interest yan. Matter of public interest. And that is going to be the defense ng tao, kung sino man yung taong gusto niyang demanda ng cyber libel. Hindi pwede yung cyber bullying, ha? Cyber libel lang pinag-uusapan dito. And that is the defense of the person. Matter of public interest. Ano yan the person is actually committing a crime. No? But dito sabi ni Simple attorney, di ba ang kapatid ni Pokwang is private entity? Private entity. Pero nagre-reklamo nga si Pokwang Siya kasi nagsasalita ngayon siya nagsasalita, sabi niya magdedemanda siya ng cyber bullying, which is not actually applicable in this situation. Kasi na yung pamilya wala na yung agad. But what about cyber libel? Hindi pa rin. May hirapan siya dito sa cyber libel because yung 4 essential elements of the crime, mukhang hindi pumapasok yung ibang elemento rito. Okay, partner, ano ba sinasabi ni Congressman Ridon? Magpapanukala siya ng batas na mas stricter yung sa road, sa road rage. Walang masama doon. Binanggit ba ang pangalan ng ni sino man? Mukhang wala ko na rin. Ganito lang yan kapag magsasamba ka ng reklamong cyber libel or libel under the revised penal code, siguraduhin mo na mayroong malicious attack against the person. Yung malicious attack na yon is designed to destroy the reputation, the character of the person. Pero if the comment made by the person, palagay mo, nagsalita ako dito sa usapang batas, if that is a fair comment, ay walang libel. Kasi sabi ko nga kanina,
the person is committing a crime which is a matter of public interest, kaya kita kinukuha na ng video or ng Video. litrato. Oo. Depensa yun eh. So, hindi ka pwede makreklamo. So, ibig po sabihin doon ni Pokwang, kapatid niya kasi ang mga ay private, no? Kasi nga pag pinost yung mukha, pinost yung mukha nilang pamilya. O yun, sa social media. Pinos yung meron bang masamang sinabi doon sa picture? Kasi depende yan. Kung yung retrato na naipost sa social media is accompanied by a malicious comment doon trying na. to destroy the reputation o kaya nagkaroon ng imputation of a crime, defect, vice, or circumstance that tends to cause discredit, the dishonor, or a contempt of a person, yun ang magkakaroon ng liability. Pero kapag it is a mere fair comment, tapos public figure ka pa, di ba? Hindi pwede. Pero kung ba yung kapatid niya nahusgan, ganyan yan eh, ganyan yan eh, ganyan yan eh. Yung mga netizens doon. Nag-comment. Kung fair comment, like for instance, salbahe naman yan, no? Ba't mo binatukan yung talaga naman kasing yan eh, ganyan malicious? yan eh. Doon magkakatalo ron. Ay, ganun Malicious ba yung sinabi? Kung sinabi ko, salbahe ito ah. Ang lit-lit ng lalaki, tapos umiiyak na yung bata. Binatukan mo pa. Is that malicious? Or is that only a fair comment? Yun, doon magkakatalo doon. You need to distinguish between the two. Is it a fair comment or a malicious attack against the person? Okay. Partner, kung ang pinupunto naman ng actress na ito, ng comedian na ito, is bakit pinost yung picture ng buong family? Yun yung kanyang parang isinasama ng loob eh. But hindi, yun dapat yung kung ano, yung kapatid lang. Ay kasi ganito yan. Picture mo yan, nandoon ka, public figure ka eh. Tapos wala naman sinasabi yatang masama. Yung mere posting of your photo together with your family and then nagkaroon ng absence of any malicious intent on the part of the one who posted the picture. Walang masama doon because the one who posted the picture sigurado yun, nire-refer lang yun. Ayan yung kapatid, kasama si Pokwang. Parang siguro he was only trying to prove na kapatid ni Pokwang yan. Ayan yung family picture. There is no malice on that part. Sabi ng mga kayubi, dapat attorney blurred na lang yung mukha ng iba. Pwede din. Dapat blurred na lang din. But ang dito is yung malice. Wala namang malice on the part of the person. Kasi nagbibigay ng fair comment eh. Maliban na ako sinabi nung, talaga naman ganyan yung pamilyang yan eh. Iba na yun. Iba Ibang na yun. usapan na yun. Pagpalagay mo, sinabihan mo, drug addict yan, kaya ganyan nag-acto yan. Yan, yung kapatid na yun sa family picture. If the picture is accompanied by an imputation of a crime or a defect or a vice or circumstance that tends to dishonor or discredit or contempt of a person, that would fall under doon sa first element of the imputation of yung defamatory remarks. So dito kailangan mag-consult talaga sa abogado. Hindi, ang hirap patunayan ng cyber libel eh. Asa ngayon talaga? May isang lugar nga na bayan na kapag yun ang pinail mo, ang hirap ang hirap mag-prosper eh. Actually, kahit naman sa ang gulo mo tingnan, walang cyberbullying dito. Mali ka agad siya doon. Yung cyber libel, you need to comply with the 4 essential elements of the crime of cyber libel. Mukhang absent yung ibang elements eh. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.